Hello po mga kapatid. Ako po pala ay si Pastor Dante Datoon ng Bicol Philippines Annual Conference. At binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi sa ngalan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, sa gabi pong ito, ako po ang naatasan na magbahagi ng mabuting balita sa ating DIY Covenant Prayer or Mag-ampo Kita. Bago po ako magpatuloy, nais ko po munang tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob nyo na makapagbahagi ng mabuting balita sa aming dalanginan. O Diyos, mangusap ka sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa aming gawain na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang ating pagbubulay-bulayan sa gabi pong ito ay hango sa ating lectionary readings last Sunday sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 7, talatang 29 hanggang 31. At ito po ang nilalaman. Mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin, malapit na ang wakas ng panahon. Kaya't mula ngayon, ang mga may asawa ay mamuhay ng parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian. At ang mga may tinatamasa sa sanlibutan ito na parang wala silang tinatamasa. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay hindi na magtatagal. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita ayon sa sulat ni Pablo. Mga kapatid, hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang mundong ito, halos lahat ng tao ay abalang-abala. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ano ang iyong pinagkakaabalahan bilang lingkod ng Diyos? At sa aking pagpapatuloy, nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng isang dakilang hari o pinuno na isinilang sa daigdig na ito ng mga nakalipas na panahon. At ito'y walang iba kundi si Alexander the Great. Alexander the Great became one of the greatest rulers in his time. Mga kapatid, ngunit itong dakilang hari na ito o rulers, bago siya namatay, ay may tatlo siyang kahilingan o wishes sa kanyang mga generals. At ang mga wishes na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo. The king asked his generals to fulfill his following 3 wishes. The first one, my physicians must carry my body alone. The second one, I want the path leading to my grave to be strewn with gold, silver, and precious stones that are in my treasury, while my body is being carried to be buried. Then the last one, my third and last wish is that both my hands be kept dangling out of my coffin. Then the generals who gathered there wondered at the king's wishes, but no one dared to question him. But one of his favorite generals kissed on his hand and said, "My Majesty, we promise you that all of your wishes will be fulfilled. But will you tell us why do you have such strange wishes?" Yun ang tanong ng isang general ni Alexander the Great na malapit sa kanya. Tinanong ng general na ito kung bakit ganon ang mga wishes ng kanyang pinuno o hari.
Then Alexander the Great replied to his general, I want everybody to learn the 3 lessons that I have learned in my life. Alexander replied, after taking a deep breath. Alexander explained why he had these 3 strange wishes in the following way. Number 1, I want my physicians to carry my body alone because I want people to know that no doctor can cure people's illnesses, especially when they face death. No physician or doctor is as powerful to save people from the clutches of death. So don't let people take life for granted. Ayon nga sa movie ni Dingdong Dantes and Marian Rivera na Rewind, sabi doon, life is short, shorter than you think. Then number 2, I want the path leading to my grave to be strewn with gold, silver, and precious stones while my body is being carried to be buried. Because I want people to know that not even a fraction of gold will come with me. I spent my whole life chasing power and wealth. Whatever earned in the earth remains here. I want people to realize that it is a complete waste of your life and time to run after wealth and power. Lo, my brothers and sisters. Number 3, I want my both hands to keep dangling out of my coffin because I want people to know that we came empty-handed in this world and we will go empty-handed. The king's last words were, when you bury my body, don't build any momentum and keep my hands outside so that the world knows that the person who won the whole world had nothing in his hand while dying. With these powerful words, the king closed his eyes and let death conquer him. Mga kapatid, bilang mga pastor, leader o ordinaryong lingkod ng Diyos sa kasalukuyan, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ating inaral ngayon o nabasa o napakinggan ay nagpapaalaala at nagbibigay babala sa atin ng ating mga pinagkakaabalahan. Ayon nga sa 2 Timoteo o pangalawang Timoteo, Kabanata 4, talatang 7, ang mga tagubilin ni Apostol Pablo sa anak niya sa pananampalataya na si Timoteo. Sabi dito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ayon kay Apostol Pablo, ang tagubilin niya sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo, fight the good fight of the faith. Bilang lingkod at mananampalataya ni Kristo Jesus sa kasalukuyang panahon, naway maging abala tayo sa mga bagay o kayamanang hahantong sa langit at di sa mga bagay na para lamang sa sarili nating kasiyahan, kasikatan o kapakinabangan sa sanlibutan ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay muling sumandaling manalangin. O Diyos na dakila, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa Panginoon bilang mga lingkod nyo sa kasalukuyang panahon, bilang mga mananampalataya ni Jesucristo, nawa ang aming mapagkaabalahan ay kung saan nyo po kami tinawag. Maging pastor man kami, maging laiko man kami, o ordinaryong miyembro ng iglesia, lalo na ng United Methodist Church worldwide. Ito po ang aming dalangin, kailingan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus.
Amen and Amen. God bless you all.